years and going 17 dito sa ating show na ito, patawarin mo ako sa gagawin ko sa iyong paglilitsyon sapagkat mabuti na yung sasabihin ko ang katotohanan sa ating naging pagsasamahan sa loob ng 16 na taon. Sige, Kuya Germs. Nung unang pag-utusan ako ng Sampaguita Pictures, especially ni Dr. Perez, ang nasira naming mabait na producer, at ang ating mahal naman na si Mrs. Perez, dahil gustong-gusto siya nung siya'y kumanta sa Tawag ng Tanghalan, sabi sa akin, Kuya Germs, yung batang yan gusto kong mapunta rito sa Sampaguita Pictures. So, wala akong ginawa kundi pinuntahan si Guy at ang kanyang mamay Belen at dinala ko sa Sampaguita, at nung kausapin ko naman si Guy, wala akong narinig sa kanyang salita kundi opo, opo, opo. At nung hiniharap ko siya kay Dr. Perez at ipakilala, Doc, ito na ho yung pinatawag na si Nora Honor. Nora, siya si Doc. Opo. Kuya Germs, yan ba si Guy? Opo. Maupo ka. At naupo siya at kinausap ng maayos hanggang sa magkaroon ng pirma ng kontrata sa Sampaguita. At hindi ko makakalimutan ang Nora Honor na ito sapagkat sa unang pagkakataon din ma-experience ko ang maging direktor sa pelikula. Diyan ako nabigyan ng pagkakataon na mag-direct at masasabi kong yan ang una't huling pagdedirect ko sa pelikula sapagkat katakot-takot ng sakit ng ulo ang ibinigay sa akin ni Guy. Hindi man namuti ang aking buhok pero katakot-takot na linya naman sa muka ang nagmarka sa akin sapagkat saan ka naman makakakita. Nandoon nga siya sa Sampaguita Pictures na nakakulong o kaya ay nakatira dahil siya naman talaga nagpakulong din doon at nagpatira dahil ayaw niyang makawala sa piling ni Pip o Tears sa Cruz III. So, nung kami magsi-shooting, wala kaming oras ng simula. Kay madaling araw o hating gabi, basta sinimpong sigay ng gana, shooting na tayo, Kuya Germs, sige na. Walang pinipiling oras yan. So, nag-shooting kami, nandyan yung hindi mo malaman kung matutuloy o hindi. Katulad din ng aming ginagawang pagtatangal dito sa Superstar. Way back sa Roas Boulevard, mga kaibigan, nandyan yung mga pag-walkout na ginagawa to, na nakipag-away sa gwardya, at pag nainis, tuloy uwi ng bahay, ang maiwan sa show kami hong nakatanga na mga kaibigan sa gusto nyo, narito kami magsishow. Wala ho si Guy, may sakit to eh. Kung ano nung dahilan na hong ginagawa namin dahil sa kagagawa nitong batang ito. Pero wala tayong magagawa. Siyempre, kailangan natin pagbigyan dahil may batang isip pa. Totoong bata pa naman siya yung mga panahon na yun. No? Pero ang hindi ko maubos maisip kung bakit hanggang ngayon, pag may sumpong pa rin, kung minsan sasabihin sa akin, Kuya Germs, kayo nang bahala dyan, hindi ako magsasalita. Abay, anong gagawin mo? Kakanta na lang ako. Issue mo ito, Panginoon ko naman. Baka sabihin na lamang ng tao, ako na lang gustong pirmi magsalita rito. Kuya Germs, kayo rin, kayong bahala. Kung ayaw niyong umalis ako, umuwi ako. Eh, ano pa nga gagawin ko? Kundi sunduin ko siya. Baliktad na ang takbo ng panahon eh. Imbes na ang bata ang sumunod sa matanda, hindi, ang matanda ang sumusunod sa patakaran ni Guy. Siya ang kailangan masunod. So, pagtitiis pa rin ang ginawa namin. Hanggang sa kami magkaroon ng pelikula sa Amerika, ginawa namin ang My Blue Hawaii at saka yung A Gift of Love. Itong hindi ko makakalimutan. Artista na rin ako, director pa, pero kinailangan ko pang doblehin ang aking pag-artista sapagkat si Guy, nung kami mag-shooting o sa harapan mismo ng International Hotel sa Las Vegas, ang call ko alas 6 ng maga dahil kailangan namin walang katao-tao sa Las Vegas sa kalye. Kailangan nandoon na kami. Lamig-lamig ko sa Las Vegas. Nanginginig na kami ng cameraman, ng assistant, at saka ako alas 6, patawag na si Guy. Wala pang Nora Honor. Alas 7, patawag nyo na, kailangan na tayo mag-shooting. Wala pa rin Nora Honor. Ayaw bumangon sa kama. Sige, alas 10 na ayaw. Alas 11, alas 12 ayaw pa rin bumangon. Anong ginawa ko? Sinugod ko sa hotel at sabi ko, hindi ka ba tatayo dyan? Hihilain kita dyan. Ayaw tumayo. Talagang ayaw. Nagmamatigas. May sumpong eh. Ewan ko kung ano naman kinasusumpong. Maring nagkakagalitan naman sila nung isa nun. Mga panahon na yun. Ganyan katindi. Ano ang ginawa ko? Kailangan ako himatayan. Ngayon ko lang ito sasabihin sa kanya. Akala niya totoo noon na hinimatay ako talaga. Kailangan ko magtigas-tigasan na ganyan para lang mabumangon itong batang ito. Talaga naman. Alam niyo anong ginawa sa akin? At hanggang ngayon nakamarka sa daliri ko. Kinagat yung daliri ng paa ko
para magising ako. Naku, tiniis ko talaga. Tiniis ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung marka ng kagat niya. Yung ipin niya, parang ipin ng daga, kay liit-liit. Yan no. Kulang sabi ko sa inyo 2 oras eh. Sinisay niya sana ako sa overtime namin. Pero ganun pa man, mga kaibigan, hindi kami nagkahiwalay ni Guy dito sa sesyon ito. Bagamat nagkaroon ng mga intriga dahil din sa batang ito, kaya ako ay nagpapasalamat sapagkat marami siyang nagawa sa akin. Although marami rin akong naiganti sa kanya, pero ang pagsasamahan namin walang namagitan ni anuman kundi ang matapat na pagmamahalan. At yan ay pasasalamat ko sa aking tinuturing na the one and only superstar, Nora Honor.